ngem kasano no ditang nga classroom tinagtaudan dagiti kasi nga damag tayo mga kabombo. Kasano no ditang nga classroom tinagtaudan iti madi a kapanunutan. Di ba dagiti damat ti iti kayat tayo mat nga maamuan. Kasi nga mauawan dagiti nga bambanag mga kabombo. Okay. Iti ba nagtultuloy ti programa ni Attorney Kedlat iti kadwa tayo iti bangir nga linya. Attorney saludsod kang kasano no iti maysa nga pamilya isuda iti mangkedked when isuda iti mangipagal nga rumwar da iti kabsat da nga PWD numampay da duma da dagiti ugali iti Pilipino nga ibainda iti pamilyada nga dati maysa nga agkasapulan wenno special needs, attorney. Yes, ma'am. So ti anatay lang dito iti stand tayo. It's really kas dati gagangay mat lang obligasyon tayo iti persons with disability no naman dagiti kalintagan ti normal nga individual. Okay, get no ana dagiti masapol nga ipay tayo kas may isang ama or may isang kas may isang naganak kadagiti anak na no ana dagiti papay tayo nga no anyaman dagiti naka ikabil iti lintag tayo nga kalintagan dagiti anak tayo awan ti pakailang lang iyan na wenno awan ti nagduman na kadagiti kalintagan met nga ipaay tayo kadagiti anak tayo nga PWD. So the same is true no ana dagiti kalintagan dagiti sino man nga miyembro ti pamilya tayo may panggep iti may isang PWD no na diti karing taganti kabagyan digiti miyembro ti pamilya tayo kasi met dapat awan ti panakailang langi na ma'am. So DJ lang ti ana tayo DJ ti pagi basaran tayo hanga gaputa adaan ti ko nating nga rod nga non-discrimination dapat awan ti diskriminasyon may panggep iti kalintegan ti may isang PWD. So actually dito ilintag tayo they are even more protected ko na tayo di ilintag tayo inacknowledge na dagiti kada iti rangkap na okay digiti adda disability na nga adda ti limitasyon iti banag nga maaramid da so gapu ka dito nga limitasyon they are given more privileges under our laws. So DJ dapat ti kanayon tayo nga laglagipon kaabsat kaya hanga gaputa ti kunatayon nga gapot ti kadda ti rangkap da they should already be deprived okay of their rights. So hanga kasjay no na ti may papaitayo iti digiti miyembro ti pamilya tayo nga awan ti rangkap na addakin awan rangkap na or disability na same lat ti treatment tayo. Okay. So attorney iti unag iti pagadalan how about dagiti memestra ken memestro nga manguyaw kuna tayo kadagiti ubing wenno dagiti padadamat nga tattao nga dati rangkap na attorney kas pangarigan ni unag iti educational institution kuna tayo garud nga dita nga mangmuli dita nga maiyadal kadagiti ubing ti may isang ugali saya at bilang estudyante ngam kasano attorney no isuda mismo paggapuan na dagiti bambanag nga madi nga may apply dati padada nga ubing. Okay, so digiti siyempre digiti mangisursuro they are equipped with the knowledge of how to treat students with disabilities. Kasi datayo ti tumaktakder nga may kadwa nga naganak dagitoy nga ubing. So we are expected nga datayo kuma iti mangipaay ti nananay nga protection kadagitoy nga ubing. So ngayon what happened for example is that dakayo pay nga maestra iti mangi daulo iti panaka-discriminate ti may isang ubing nga da nga considered PWD nakadagiti sungsong batam babaen iti lintag. Okay, so under of course ng ating Republic Act 7277
And then again, although it is not limited to this, so mabalin nga detang teacher nga nang discriminate to ubing may be fined up to 50,000 pesos. And of course, there might be as well as imprisonment kasi that would constitute a criminal offense which you may face imprisonment of up to 6 months. And of course, does not preclude yung ating tinatawag na civil liability kasi kung merong criminal liability or may crime that was committed which is discrimination under Republic Act 727, so kung may criminal liability yan, it follows with its civil liability. So the victim of the discriminated or the victim of that discrimination may also have the right to seek compensation for damages depending upon the circumstances. So kasi ang goal ng ating batas is for these PWDs na magkaroon ng tinatawag nating inclusion. So inclusive society yung pinupunto ng ating batas na sana sila despite the fact na meron silang mga disability ay meron ay parte pa rin po sila ng ating community. Okay, na they are inclusive to our society. Hindi po kawalan sana sa kanila yung pagkakaroon nila ng tinatawag nating disability. So pag ganyan yung teacher, okay, kaya nga meron ng mga eskwelahan for special education, meron na yan. And actually, sa ilalim nga ng batas, mas mataas nga yung position nila, yung ating mga SPED teachers rather than regular teachers dahil nga sa malaking responsibilidad na they have to take okay in the school. But then if the teacher would be the one na discriminate sa isang bata, so definitely mananagot po siya sa ilalim ng batas, particularly RA 727. So yun nga yung ulitin ko, pwedeng kayo po ay multa ng up to 50,000, pwede rin po kayong mapakulong up to 6 months, or meron po kayong civil liability to compensate for damages doon sa biktima nyo ng discrimination. Okay, so lagi sana nating tatandaan yan. And of course, kahit ano po pong form of discrimination yan. Okay, so kahit hindi teacher po yung gumawa niyan, so pwede po siyang managot sa ilalim ng batas. So idagdag na lang natin, pag teacher yan, hindi lang yan mamulta, hindi lang yan makulong, or magkaroon ng civil liability or a compensation for damages sa bata, pwede po siyang matanggal sa serbisyo. Okay, so dapat lagi nating tatandaan na obligasyon natin kasi nga as a teacher, tayo yung second parents to the children, especially with yung mga PWDs, dapat hindi sa atin magmumula yung pang-aabuso gaya ng discrimination. Okay. Attorney, mapantamot the other side, kadagiti persons with disability nga naglabsing itilintag. Example, attorney, no nakapatay or nag-cause iti physical injury ti pada na nga tao, kumbaga isuna iti maysa nga nagbalin or isuna ti nagaramid ti act. How about ti kasya nga situation, attorney? Ada iti pakay papanan na dagiti PWD nga agaramid iti crimes, kangrunaan iti padada nga tao or even nadagdagsan nga krimen, attorney. Okay, so when you talk about yung pagkakaroon ng mga tawag natin with disability, so meron talagang mga tinatawag nating exception po sa kanila. Di ba? Meron pong binanggit po sa ating revised penal code on exception, yung ating exemption sa ating criminal liability sa mga tinatawag nating, although yung ating batas hindi niya binabanggit na specifically na persons with tawag nito persons with disability, pero ang binabanggit niya is yung when you talk about Article 12 of the Revised Penal Code, ang binabanggit niya doon is yung
imbecility or insanity. So, yung individuals deemed imbeciles or insane are exempt. Okay, unless in case of persons who are insane, okay, when they acted during a lucid interval, so yun ang exemption niya. Pero kung sila ay considered imbecile, okay, so they are exempted from criminal liability. So when you talk about exemption from criminal liability, so that means na hindi lang sila makukulong dahil doon sa mga dan sa krimen na nagawa nila, they are exempted. But then again, they should be made answerable for civil liability. So when you talk about civil liability, so yun po yung compensation sa kanilang biktima. Pero dito sa ating batas, naka-specify lang na those people who are, yun nga, yung imbecile. Okay, so deemed imbecile. Okay, yung mga ano natin, pag imbecile yan, so hindi yan nakakapag-isip ng maayos or insane, so they are exempted from criminal liability. Pero ang tanong nyo ma'am, paano kung, di ba, yung may mga other forms of disability, so wala po kasing binabanggit sa batas ang tungkol dyan. Okay, so pwede sigurong magamit yan as a form of mitigating circumstance. So when you talk about mitigating circumstance, yan lang ay it can only reduce the penalty to be imposed. Kasi nga, yung issue naman natin ng disability, it is more of the physical, di ba? Yung mga physical, yung binabanggit ng batas is tungkol naman sa, when you talk about exemption from criminal liability, it's because of the mental faculty, yung pag-iisip naman ang pinag-uusapan natin for them to be exempted. So kung yung other than that type of disability, so it would be taken na para siyang similar pa rin sa ating mga regular na tao na nakapag-isip ng maayos, so yung disability na yon might not be considered exempting but rather more of a mitigating. No mitigating ko na tayo ma'am, may ipababalang DJ, may balod latay so na, but then may pababalang DJ number of years nga pa nakaibalod na. So it might be the minimum, okay, minimum ilang minimum nga ang tawag ti term na nga minukan ito'y revised penal code. Okay, so mabawasan lang di tawon nga pa nakai-render na DJ or DJ imprisonment na may nabababalaing basit DJ number of years na, but then again it does not mean that they are exempted from any form of criminal liability. Okay, adda So, ni yun po saludsod. yun. Okay, adda saludsod attorney iti comment section tayo ni Kabombo Julieta Lacasandile. Kasano attorney no jay ubing tinang bully ken ni ma'am. Imbaga ni ma'am or imbaga na ken ni ma'am na nga duling. Kunana ta duling ti panagkita ni ma'am na. Makaswan ka dimet jay ubing kunana attorney. Okay, so when you talk about children, okay, so ang ano natin dyan, when you talk about children, depende kasi kung anong age bracket niya, no? When the child is 15 to 18 years old, kasi DJ ti ko nakon when no ti ubing kat 15 to 18 years old and acted with discernment, no? Kunata yung o acted that I mean, it's a already form of discrimination. So if that would constitute a crime, kasi siyempre defamatory, for example, yung kanyang pagsisigaw sa teacher. So if that is a child that is 15 to 18 years old, then he can be made answerable under the law. Okay, so he can be made answerable under the law. Yung ating 15 to 18 years old, if he acted with discernment, seti ko nakaroon nga you cannot use your age as a form of exemption kasi not always na pwedeng gamitin because of the advancement of technology. Alam nyo na po kung ano ang tama at mali. 15 to 18 years old. So, sa mga bata, kung kayo po ay kasuhan ng sino man, pwede po kayong makulong.
Okay, so ngayon, ang tanong naman natin, pag yan is 15 years old below, that child might not be criminally liable. Okay, kasi siguro, kasi defamation yan, okay, pamamahiya doon sa ating mga, like for example, guro yung pinaya niya. So, 15 years old below, not criminally liable, but then again, in a particular crime, meron tayong kinakaharap na civil liability. So, pwedeng managot yung bata in other forms, which is civil liability. So, ngayon, ang tanong, so meron bang nasirang pagkatao ng yung teacher na yan dahil sa ginawa ng bata? So, pwedeng managot ang kanyang mga magulang in his behalf. Okay, so yon, kung or yung bata na yon ay pwede po siyang, that can be a ground for expulsion. So pwede na nating yung when you talk about bullying, okay, so yung yan yung ating mga bata, we have to remind them na although yung minority is considered to be it might be an exempting circumstance, but in some circumstances only, not always. So ngayon, yung ganyan na pagsisigaw sa ating mga guro, hindi rin po tama yan. Okay, sa mga bata, ipaalala natin na hindi po tama yan. At pwedeng ground po yan for yung expulsion sa eskwelahan. Or pwede rin po kayong, kayo rin ay pwedeng ilipat, okay, ng section dahil dyan. Or other school penalties na pwede nyong isuffer dahil sa ginagawa po nyong ganyan. Okay, yung mga bata, paalala lang natin. Kasi noon, ma'am, I always tell students na yung sa mga teachers din na meron tayong tinatawag na maximum tolerance on the part of the teachers. Kaya lang ngayon, sa panahon ngayon, yung mga bata, lalo na yung mga nagkakaedad 15 to 18, mga 12 to 18 years old, meron na rin yan tamang pag-iisip, alam na rin nila ang tama at mali. So, of course, meron po kayong pananagutan pa rin sa ilalim ng batas. So, although the law protects your rights, pero yung pagprotekta naman sa inyong mga karapatan ay sa panahon naman na kayo po ay inaabuso. Yung mga bata ay inaabuso. So, meron silang protection provided for by 7610 and 9262. But then again, it does not also hindi rin binabanggit sa mga batas na to na meron na kayong karapatan na kutsain yung ibang tao, lalo na ang yung mga guro. Okay. Okay, so nasumbatan matngatan na Kabombo Julieta itimat sa lusod mo kan attorney. Ngam naman pa kas attorney kas pangarigan ti biyang kadagiti naganak. Yata no daduma oray kasano pa nang sursuro dagiti naganak kadagiti ubing attorney impluwensya ti barkada sumat ti mangdurog kadakwada. Ada ti one time pasamak attorney nga dati maysa nga ubing college dati classmate ng duling kung natin ratan kumantang kumat maikot ti kuana duling. So babaan ti kuana iti dayjay classmate na nga limpyo iti panunot na dinurugan na daytoy duling nga classmate na nga agubra iti madi agtakaw attorney daytoy mata duling gapot ada threat dayjay classmate na nga nohan na nga obraon hanso na nga bilong dayjay grupo da dayjay kind of environment nga kasi attorney liable ka di dagiti ubing nga mangdurog ka dagiti padadamat kang runan ti college attorney. Yes, ma'am. So definitely dagiti nga araramidan dagiti ubing iti padadang ubing it does not mean exemption from criminal liability. Lalo college students kung natayo 18 years old above, you are 100% liable under our laws. Hindi po pwede nang i-assail yung inyong minority or your age is below 18. Ang mumabalinan tan 18 years old above kan, so you are 100% answerable to the crime you have committed. Kas lang deta inubram nga baunom iti may sa you discriminate a fellow child.
So, to commit a particular crime. So, of course, sinurot na ka, ng paalala lang ka, dagiti PWDs, you do not have any obligation to belong to a type of group of people na ganyan na abusuhin kayo. So, wala pong, hindi, you are not a lesser person because of your disability. Sa ilalim ng batas, meron po kayong equal rights. Or more often, gaya nga ng sabi ko, you are even given more rights because the law recognizes your or our laws recognize your limitations that you can do. Kaya mas maraming batas na nakapaloob na bibigay protection po sa inyo. So sa grupo na yan, for example, kayo ay some other children. Buti kung children pa yan. Kung hindi na children yan, there might be liable for a particular crime. Okay, so ngayon magnanakaw yan, so pwede silang kasuhan under theft or kung merong force intimidation, okay, or threat, pwedeng maging robbery yan. Okay, so pwedeng mga ganong circumstance na yun yung mga pinapagawa. Okay, yung mga normal na individual, so pag 18 years old about, walang problema kasi they might be they can be made full responsible for their acts. Okay, but then if that is college student na 18 years old below but between 15 to 18, so if acted with discernment, and most probably you acted with discernment kasi alam nyo yung ginagawa nyo ginagamit nyo pa yung mga PWDs to perform illegal acts. So, pwede po kayong manugot sa ilalim ng batas. And pwede rin po yung dahilan na kayo po ay makulong. Okay, ulitin natin, that can only be a suspended sentence if there would be a decision rendered by the court and you will be convicted for the act. So, pwedeng suspended yung inyong sentence. So, antayin lang yung pag-reach nyo ng 18 years old at pwede po kayong makulong. So, ngayon, sabihin man natin na di ba yung ating mga PWDs, hindi nyo po kailangan ng acceptance in the society na in a way na papayag po kayo na gagawa po ng hindi po tama. Okay, kasi sa pagsunod nyo dun sa mga taong kung sino-sinong tao para lang kayo ay you belong to that group, okay, pwede kayong mapahamak po doon. Hindi naman kasi nire-recognize ng batas na it's because of your disability ay automatically you will be exempted from criminal liability. Kasi binanggit lang sa batas ang pagkakaroon ng hindi tamang pag-iisip or yung ating imbecility or insanity lang ang dahilan wherein we will be exempted from criminal liability. Pero kung other than that na disability that we have, kung iba yung disability ninyo, like yung paa ninyo, may problema sa kamay or sa mata, hindi naman nire-recognize ng batas na sa form of exempting circumstance, pwede siguro mitigating, but then when the crime is mitigated, ibig sabihin na papaparusahan ka pa rin pero with a lesser offense. So halimbawa 5 years yan, gagawin lang 3 years, ganun yon. So, bababa lang. So, it will only reduce the penalty to be imposed. Okay, yung years of imprisonment. But then, you would still be made criminally liable. Kaya, ang tip ko lang dyan, kung may mga ganyan na kabataan na it's because of your disability, dahil lang gusto nyo pong to be accepted with that group, ang sagot ko, no need. Wag mong sundin ang mga inuutos nila na hindi po tama kasi it's not because you have that disability you will be exempted from any form of criminal liability. Hindi po, you will still be liable. So pangalawa is that hindi mo obligasyon na sundin yung pinapagawa ng inyong mga kasama kasi you will still be answerable and to that crime, and of course wala kang obligasyon sa ilalim ng batas na pagsilbihan yung mga tao na walang diferensya or walang disability.
Kaya kung ganyan na sitwasyon, layuan mo na lang sila. Okay, so you have to develop more yourself na despite the fact that you have a disability, you still shine in school. So malaking sampal yon sa mga wala namang disability, but you na merong disability, you are performing better. So yun lang yung advice ko. Okay. So, dagiti naganak attorney nga mangibaon dagiti PWD nga anak da agpalama iti ruwar kang runan ti sangwanan simbahan, public places, anyamot attorney ti sangwanda nga obligasyon da tilinteg no kas pangarigan maduktalan dagiti naganak. Yes, ma'am. So kuno di ta ma'am ket mapasama kaya dagiti naganak hanga gaputa dati rangkap na ti anak yo isumot ti pambaran yon nga usaran isoda para iti personal gain dapat. Ayan, no akasano ti panang trato yu kadigiti ubing yo nga normal kasi mo ti panang trato yu ti anak yu nga PWD. Okay, so although shall we say na mayroon din talagang obvious na pagkukulang ng ating pamahalaan para mabigyan ng karampatang serbisyo para sa ating mga PWDs. But then again, that should not serve as yung ating rason din para pagkakitaan yung ating mga anak na PWDs. Kasi sa ilalim ng batas, kung ano yung obligasyon natin na pinanagutan sa ating mga anak na walang diferensya at sa may diferensya, pareho lang po. So kung yung anak ninyo gagawin yung halimbawa pulubi, agpalpalimos dita no anyaman nga public places pagdawat yu ititulong so mabalin ba di jay? The answer is no. You would still be liable under our laws, particularly kung bata yan. So that would constitute violation of the child protection law. Okay, so pwede kayong that would constitute child abuse. So child abuse po yan. Kaya ang child abuse is a criminal offense. Okay, so punishable with imprisonment. So pwede po kayong makulong kung yung anak nyo po ay gagamitin nyo para sa mga ganyang activities. Kasi that would constitute child abuse. Okay. So dagiti attorney kaadwan na tata already tayo Ilocos Norte amok nga dagiti Badyaw. Kasano mat ti kasano mat attorney ti paglintagan kadagiti matattao nga ay kasano mat iti unag iti lintag tayo kadagiti matattao nga dagiti awit-awit da dagiti anak da kada iso pay usarandan dagiti ubing attorney nga mapanagkuldit kadagiti tattao. Kasano mat ti attorney makaswanda ba no sobra iti di ugali da nga mapanagdawat kuma attorney ket mapanda sorry for the word nga mapanda tupraan DJ ipulagid da attorney nagmadi nga aramid nga mabalin ba attorney nga kwadagi jay mai human kadagiti otoridad. Yes, actually I have witnessed before dito sa Lawag yung kanilang mga way of addressing to these issues. Talaga nga no makita dagiti otoridad so tiliwon day suda mapanday kabil manan iti DSWD. But then again, ang problema lang kasi when it comes to implementation, although we have the laws, we have our laws with us, yung problema pagdating sa implementation. Kasi minsan, kinukulang din ang local government unit ng mga facilities for them to be to address this issue. Kasi kung halimbawa, yung mga hinuhuli din na mga, like for example, yung ating mga badyaws, pag hinuhuli yan, okay, so wala naman silang paglalagyan okay na specific na facility na pwede silang doon muna okay while na humaharap sila sa mga kaso. So eventually lack of manpower din sa part ng LGU to handle these cases. Kaya ang ano lang dyan is that nagkakaroon lang ng counting counseling doon sa mga tao na to, but then later on papalayain. So what will happen? So they will return back to what they are doing. So ngayon ang problema kasi din sa mga ganito na
klase ng individual is that yung kanilang, kaya nga napaka-importante na magkaroon sila ng education. Yun naman ang kulang sa kanila. So they will not understand all these things under yung kung ano man ang nakasaad sa ating batas. So kasi yung mga ganon na ginagawa ng mga parents nila, doon sa ginagawa ng mga parents ng mga bata na yon, that would actually constitute child abuse. Kasi nga ang mga bata ay supposed to be nag-aaral yan, naglalaro yan, inaalagaan ng mga magulang. Okay. So, syempre, you can make the parents answerable for child abuse. Ang problema, yung mga parents naman, di naman nila alam ang mga batas tungkol dyan. And kung pananagutin mo sila at kukunin mo yung kanilang mga anak, ay iwalay mo yan, parang lalong magkakaproblema. So, it's more of the implementation. And I hope na sana yung mga ganitong systemic na problema na hindi lang nangyayari sa isang lugar, dapat at a national level i-address tong issue na to. Kasi talaga namang malaking problema to na dumarami yung kanilang bilang. So sabi ko nga, parang ako nga naiisip ko minsan na dapat yung mga ganitong mga kabataan yung mga pamilya na ganyan, dapat alamin nila kung ano ba yung kultura ng mga tao na yan. So, saan ba sila mas lalong kumikita? So, kung yan pala ay mahilig din sila na, di ba kasi parang ang nakikita ko is subsistence yung kanilang atake na ang buhay nila ay na masaya na sila pag meron na silang pera, kumakain, ganyan. And although despite the fact that they are deprived with basic services, so parang naisip ko tuloy na sana gamitin na lang yung mga taong ito sa wastong paraan na nakikita sila sa maayos, like halimbawa mga badyaw yan. So mga tagapag-alaga ng mga kabundukan, baka pwede silang ilagay doon, di ba? Nakikita sila doon, although wala yan sa batas, pero more on the implementation of our local government units. So naisip ko minsan na pag nakikita ko sila, siguro tong mga taong to naman ay magiging masaya kung sila ay mabibigyan ng pagkakakitaan na makakapag-serve sa kanilang family. So, we know for a fact na yung mga taong yan ay, of course, nasa ano yan yung mga tao na yan ay nasanay sa mga kabundukan, so mga simple or payak na buhay, basta kumakain, meron silang mga damit. So siguro, sabi ko baka pwede silang tagapag-alaga ng ating mga kabundukan at sasahuran na lang sila ng gobyerno. Sa ganung paraan, meron silang kikitain, meron silang iserve sa kanilang family, and then sa mga anak nila, of course, doon papatayuan ng mga eskwelahan na para sila matuto kasi because of that lack of knowledge, yun ang problema Dahil sa kawalan ng kanilang kaalaman, ang nangyayari dyan is that nagiging systemic, tuloy-tuloy lang. So kung meron na naman silang mga anak, yung susunod na henerasyon naman ng kanilang mga anak, wala pa rin pinag-aralan. So ganun pa rin yung mga gagawin nilang asal kasi yun naman ang kanilang natutunan paglaki nila. Na ang kanilang kakabuhay ay doon lang sa panghihingi sa mga tao. So I hope na magkakaroon ng talagang at national level makikita yung mga, di ba, yung mga homeless ganyan na kakaroon talaga ng tamang programa para sa kanila to address this issue. Kasi sa ngayon, ang binabanggit ng batas nga is dapat yung mga magulang ay bigyan ng sapat, okay, yung mga basic needs ng mga bata, at meron bigyan obligasyon ng mga magulang na bigyan ng basic services, pag-aaral, paaralin ang mga anak. Pero paano mo i-implement sa mga taong wala namang kaalaman tungkol sa mga ganitong obligasyon or yung kanilang sarili mismo ay hindi nga nila mapagsilbihan. Okay, so yun naman ang problema. Okay. So attorney, mapanta iti sa balipay nga side, sa balipay nga bangir, kas pangarigan ag witness or mabalin kadi nga ag witness attorney iti maysa nga umal no isuna iti nakasaksi iti maysa nga krimen.
Actually, sa batas naman, nire-recognize naman niya despite the fact na meron kang mga ah, yung tawag dito, merong sabihin natin na meron kang mental faculty, no? I mean, meron kang disability, I mean. Pero ngayon, ang tanong kasi, when you talk about witness, so, ang witness kasi, ang binabanggit lang sa batas na ibig sabihin ng witness is someone na ah, kasi pag sinasabi nating witness, someone who was able to, yung meron siyang knowledge of a particular incident based on his personal observation or experience. So, syempre, halimbawa, merong krimen na nangyari. So, meron siyang, ito yung mga tao na who can bring evidence or information pertaining to a case in court. So, syempre, ang tanong dyan, okay, yung sabihin natin na meron siyang disability. So, depende kasi kung anong klaseng disability meron siya. So, like for example, yung nabanggit ninyo ma'am na halimbawa, deaf naman yan, di ba? So, deaf and mute kasi parang hindi ko na maalala kung tama ba yung aking pagkaintindi na kung ikaw ay isang deaf, it follows with it na mute ka na rin. Hindi ka makapagsalita. Kung hindi mo naririnig, so hindi ka rin makapagsalita. So ending sign language ka lang. You are dependent upon sign language. So ngayon, na-witness niya ang isang krimen. So pwede po siyang maging witness. The answer is yes. Kasi meron naman siyang ability to describe what really happened gamit ang kanyang 5 senses. Okay. So, pag nakita naman niya yan, ang problema na lang siguro is how will he be able to communicate it with the court or the lawyer na mag-handle sa kaso na yon. So, syempre, kailangan din niya ng interpreter. Okay, so ngayon, meron na tayong yung mga, ang tawag dito, yung mga may kaalaman sa sign language. So, pwede pong sila yung mag-interpret sa kanyang sasabihin. So, yun lang naman ang binabanggit sa batas. As long as you have that ability to describe your experience in a particular incident and you have a personal knowledge about that particular crime, so pwede kang mag-witness. So, ang tanong, ma-i-explain mo ba kung ano ang nangyari sa isang krimen or incident? So, kung kaya mo na ibigay yung inyong na-observe doon sa isang particular incident, okay, so that would constitute, you can still become a witness despite the fact na meron kang disability. So, yun lang naman, ma'am. Okay, as long as makabibigay or makaitad attorney iti umno nga ebidensya. Ngem, yes. Kasi attorney, no iso na lang iti nakakita, iso na lang ti witness. Is it valid or kasano katibker? Kas pangarigan, attorney iti ebidensya nga mabalin nga maalaken kwa na. Okay, so titingnan ma'am, ayan, na actually malawak yung sakop ng tinatawag kasi ang binibigay na type of evidence ng isang witness is a testimonial evidence. So when you talk about testimonial evidence, we are talking about witness knowledge tungkol sa isang krimen in the form of statements, whether it is spoken, written. Okay, so ngayon, sa ilalim ng kanyang, when you talk about a witness, meron siyang personal knowledge of the matter na kung ano ang nangyari sa isang krimen na he can deliver it orally or in writing. So ngayon, ang tanong dyan is that,
despite the fact na meron kang, ang issue lang kasi when it comes to a witness is yung kanyang mental faculty, yung kanyang pag-iisip. Kung nasa tama siyang pag-iisip and he has personal knowledge about that matter, so that would constitute a testimonial evidence, okay, being a witness to that a particular incident. So kung siya lang ang nakakita, wala namang issue doon. O lalo na kasi ma'am, ang nangyayari kasi, this actually happens sa mga rape cases na ang biktima ay isang PP, di ba ma'am? Yung mga nare-rape, karamihan, paano mo, siya lang talaga yung naka-witness sa nangyari na yon kasi nga hindi nga siya makasigaw. Kasi nga siya nga ay PP, di ba? So ngayon, siya na lang yung witness. So, pag halimbawa, yan ay gagamitin niya yung kanyang nalalaman, siya lang naman ang nakakalam. Okay, so ngayon, would that be acceptable as evidence in court? Answer is yes. Okay, so especially in rape cases, yung testimonial evidence of the victim, which include, for example, yung mga PP, na siya lang din talaga yung makapagbigay liwanag doon sa krimen kasi sa kanya nga nilang nangyari yun, and there are no other witnesses because hindi naman siya pwedeng makasigaw at the time na nangyari yung krimen. So under our yung mga present jurisprudence or yung mga decision na ng korte with similar case na PP yung involved at siya lang yung naging witness, according to the court, pwedeng tanggapin yon as a form of testimonial evidence that can convict an accused. So pwedeng makulong 'yan. Talagang yung korte naman natin hindi naman ibig sabihin na it's because kayo ay meron ng mga disability ay hindi nakatanggap-tanggap ang inyong ebidensya. So gaya nga ng sinabi ko in rape cases, yung kahit nga mag-isa ka lang na mag-serve as a witness, through your testimony, ikaw ay isang pipi at bingi. Okay, so sa mga jurisprudence na nabasa natin na decision ng Supreme Court, nire-recognize niya ang ganyang klaseng ebidensya. Okay, testimonial evidence galing sa isang pipi na which convicted an accused. Okay, so hindi naman dahilan 'yan yung pagkakaroon ng disability para hindi tanggapin ng korte ang kanilang mga testimonya sa korte. Okay. So at least nalawagan attorney nga adagamin dagiti mathaka-haka ti kadwan ken iti matkapanunutan da kasano nga agbalin nga witness ti maysa nga umal, kasano nga makakumit iti maysa nga pukol. Adala tamat dagiti may consider tayo nga yes, nung amin dumamam ada pilosopo ka talaga. But then again, tilang limitation na dito, digiti ko na karod nga when you talk about witness, hanamot ibaga dito lintag nga it's because of the absence of your because of the umuting kakasing nang imbaga tilintag. Basta as long as you can describe okay yung krimen na nangyari, at merong kang personal knowledge about that incident or crime, pwede kang maging witness under the law. So, hindi naman niya binanggit na except for those who have disability, hindi yun matatanggap sa ating, hindi kayo matatanggap as a witness, wala namang binabanggit sa ilalim ng batas. Okay. So, attorney, to sum up our discussion, message mo kadagiti agbibuyak ken dumdum nga kanya tayo, tapno iti kasakat adda iti space na kadagiti mata PWD iti paglintagan iti Pilipinas. Okay, so actually marami pang batas na pertaining to the protection of our PWDs. Then again, I have to remind each one of you na when you talk about their rights, they have equal rights just like ordinary individual na wala namang disability. Yun nga yung binabanggit ko na mas actually sa ilalim ng batas, mas marami nga silang pribilehyo na binibigay. Dahil nga yung ating mga batas, nire-recognize niya ang pagkakaroon ng kanilang
pagkakaroon ng limitasyon sa kanilang galaw dahil sa kanilang disability. But then again, it does not mean na because of that disability would be a hindrance for them to achieve success in life or magkaroon ng mga oportunidad sa ating community. So para sa mga kabataan, lagi nating tatandaan na yung disability na yan, nako, wag niyong gamitin yan para siraan yung inyong kapwa bata. Kasi obligasyon natin, kahit na kabataan pa kayo, meron din kayong pananagutan sa ilalim ng batas. So between 15 to 18 years old, ulitin ko, pwede po kayong makulong through a suspended sentence. So maybe you will not be put into prison between your ages 15 to 18, pero pag lampas nyo ng 18, pwede po kayong you will serve now the sentence of imprisonment. Kaya pwede kayong makulong. Sa eskwelahan, dapat lagi nating tandaan na equal rights lang. Kahit na yung ating mga PWDs, wag nyo po silang gamitin sa ating mga personal na mga balak na masama sa kanila. Okay? Okay. Attorney, maraming salamat. Ti imbingay mo manen nga oras. Iti Bombo Radio Bigan kan kastamat iti napnuan na impormasyon para kadagiti kakabsat nga PWD ken kastamat dagiti amin nga dumdum nga ken nagbuybuya kanya tayo nationwide. Thank you, Attorney. Maraming salamat. Tulagan adati kahit mga pagyamanan ken kastamat kablawan iti daytoy nga oras. Okay, so kasi we are celebrating yung inclusivity ng ating mga PWDs through innovation para sa inklusyon, pagbuo ng sama-samang komunidad na inklusibo. So, kablawak lang dagiti taga DSWD iti banggi, lalo kin nimang Rachel, natipiliado ni Ma'am Rachel, nalipatak pa ikidin. Ni Ma'am Rachel, thank you very much for inviting kasi at least we were able, Rachel Garbida. So thank you for the invitation and hopefully we will be able to create awareness, okay, through your invitation sa pagpapahalaga sa mga karapatan ng ating mga PWDs. So sa ating mga tagapakinig, so pwede niyo naman po akong i-follow sa ating Facebook page, Attorney Kid Ruiz Castro, na sa YouTube din tayo at sa TikTok. Kasi ang intention po natin is for us to spread, okay, yung ating legal knowledge to protect the rights of every individual, kahit maging sino ka man, kahit isa ka pang PWD dyan. Okay, once again, Attorney, maraming salamat for guesting this program of Duralex Senex.